Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nahaharap si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kaso sa ilalim ng Section 5B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sa ilalim ng Section 10A ng parehong act. Inisyal na inihain ang mga kaso sa Davao, subalit pinayagan ito ng Supreme Court na malipat sa isang korte sa Quezon City upang maiwasan ang miscarriage ng hustisya. Nahaharap din si Kibuloy sa non-bailable qualified human trafficking charge sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208 na inamyendahan sa Pasig Court. Itinanggi niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Matagal nang nakahain ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa din ito mahuli-huli. Malaking pera na din ang nakapatong sa kanyang ulo sa kung sino mang makapagtuturo ng kinalalagyan ng self-proclaimed Son of God. Una nang sinugod ng mga operatiba noong Hunyo ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao subalit bigo sila sa kanilang misyon. Wala kahit anino ni Kibuloy ang kanilang nakita sa lugar. Naging mahirap ang nangyaring pagpasok ng mga pulis sa KOJC sa Buhangin, Davao City noong mga panahong iyon. Ito ay dahil na din sa mga nakabantay na mga taga-suporta at miyembro ng KOJC. Napagbunto na ng galit ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga pulis pati ang ilang mga miyembro ng media. Isa sa mga ito ang gumamit ng megaphone para ipagtanggol si Kibuloy sa kinahaharap na issue. Kapwa ay tinatanggi ni Kibuloy at ng mga taga-suporta ang aligasyon ng sexual abuse at trafficking sa pagsasabing ginawa lang ito ng mga dating miyembro na may galit sa grupo. Matapos ang ilang buwan, noong isang araw lamang, muli na namang sinalakay ng mga pulis ang parehong lokasyon para muling hanapin si Kibuloy. Alas 3 pa lang ng madaling araw noong Sabado ay nagmarcha ng mga pulis patungo sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ilan sa mga pulis ay mula sa iba't ibang mga police station sa rehiyon sa pangunguna ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layunin ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kibuloy at sa apat na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga kapulisan, muli na namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Ayon sa abogado ay kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ang dalang warrant ng mga pulis at iginit na anumang mangyari umano ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng abogado at ng ilan pang miyembro ng KOJC si Torre pero ayon sa mga pulis, handa nilang gibain ang gate kung sakaling hindi sila pagbubuksan at aalisin ang mga nakaharang na fire truck kung hindi sila papapasukin. Sa huli, pumayag din naman ang pamunuan ng KOJC at pinapasok ang mga pulis. Dinala nila ang warrant at sinabing huwag silang hahadlangan o haharangin ng sinuman sa kanilang gagawing paghahanap sa lugar dahil maaari nilang kasuhan ng kahit na sino na gagawa nito. Eksaktong alas 5 ng umaga ay nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 mga pulis, kabilang din sa mga pumasok ang mga searcher, investigator, civil action force, arresting team, first aid team at iba pang mga kawani ng batas. Karamihan sa mga pulis ay may dalang mga body camera o cellphones para sa documentation.
Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may nakatagong mga tao kahit sa ilalim ng lupa at secret tunnel. May dala din silang mga generator set at iba pang mga gamit para sa mas masusing paggagalugad. Nagkaroon naman ng tulakan at balyahan matapos harangin ng mga KOJC members ang ilang mga pulis noong sila'y nasa loob na. Marami ring mga miyembro nila ang pumipigil sa paggalugat at may ilang miyembro din nila ang hinimatay sa gitna ng paghahanap. Ayon kay Torre, posible umunong nasa loob lamang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Tiyak na matatagalan bago matapos ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli siya ay dadalhin agad siya sa kwarte na nag-issue ng kanyang warrant. Nasa 30 hektaryang naturang compound at mahigit sa 40 mga gusali ang kanilang gagalugarin. Mahirap hulihin si Pastor Apollo Kibuloy malamang dahil na rin sa mga taong pumuprotekta sa kanya. Ang mga tao na ito ay hindi basta-basta dahil karamihan sa kanila ay malalaking mga personalidad sa iba't ibang larangan. Tulad na lamang ni actor turned politician Senador Robin Padilla. Noong nakaraang Marso ay nangalap ng pirma si Padilla sa mga kapwa nito senador upang harangin ang planong ipaaresto si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy na itinuturing niyang bayani. Ayon kay Padilla, hindi nararapat na gipitin si Kibuloy na itinuturing niyang bayani na nakipaglaban umano sa mga rebelding New People's Army o NPA. Nang tanungin kung paano nakipaglaban si Kibuloy sa NPA, sinabi ni Padilla na ipinagamit ng leader ng KOJC ang TV channel nito para mailabas ang mga ginawa ng gobyerno laban sa mga komunistang rebelde. Nang tanungin kung nakatanggap siya ng tulong mula kay Kibuloy nang tumakbo siyang senador at nanalo noong 2022 elections, sinabi ng aktor turned politician na binigyan siya ng libreng airtime sa TV channel nito. Ipinagamit din sa kanya ang helicopter ni Kibuloy pero wala umano siyang tinanggap na kontribusyon sa kampanya. Nagpresenta naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na maging security guard ni Pastor Apollo Kibuloy sakaling magdesisyon ito na humarap sa investigasyon ng Senado. Tiniyak ni De La Rosa, dating chief ng Philippine National Police bago maging senador, na haharangin niya lahat ng nagbabanta sa buhay ni Kibuloy. Ayon pa kay De La Rosa, walang pwedeng bumaril at pumatay kay Kibuloy sa loob ng Senado. Sinabi rin ni De La Rosa na magiging insulto sa Senado kung hindi mapapangalagaan ang seguridad ni Kibuloy. Mismong sa Senate President noon na si Juan Miguel Zubiri ay tiniyak na magiging ligtas si Kibuloy habang nasa loob ng Senado. Tiniyak din ni Zubiri na igagalang nila ang karapatan ni Kibuloy bilang isang resource person. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ang gumawa ng hakbang para wag ma-issuehan ng arrest warrant ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kung matatandaan din, sinuportahan noon ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy na bigyan siya ng due process habang siya'y naharap sa investigasyon sa Kongreso kaugnay ng aligasyon ng sexual abuse at paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa isang video na ipinost sa website ng SMNI, sinabi ni Duterte na pumanig siya sa panawagan ni Kibuloy para sa hustisya sa gitna ng iba't ibang akusasyon na umaatake sa Kingdom of Jesus Christ founder. Pinuna din ni Duterte bilang paglabag sa malayang pamamahayag ang desisyon ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang SMNI dahil sa di umano'y mga paglabag sa prangkisa. Si Pastor Apollo Kibuloy ay may malapit din na kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan ay siya ang naging spiritual advisor ng dating Pangulo. Niregaluhan din niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng nasa 3 mga properties sa Maa, Davao City bilang tanda umano ng kanilang mahigit sa 30 taong pagkakaibigan. Bahagyang lumamlam ang pagkakaibigan ni Duterte at Kibuloy nang mahalal na si Duterte bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan noong taong 2016,
Ang kampo ni Kibuloy ay nadismaya nang tutulan ng kampo ni Duterte ang plano ni Kibuloy na tutulong umano siya ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Subalit agad naman na humingi ng paumanhin ang kampo noon ni Duterte at naging maayos muli ang relasyon ng dalawa.